Nakahanda na rin ang Metro Manila Development Authority sa pagpapatupad ng mga hakbangin para sa maayos at mapayapang paggunita ng undas. Narito ang report ni George Bandola. Sinimulan na ng Metro Manila Development Authority ang inspeksyon sa mga lugar na inaasahang dadagsay ng mga tao sa panahon ng undas. Mismong si MMDA Chairman Francis Tolentino nag-inspeksyon kasama si Assistant General Manager Emerson Carlos. Umaga pa lang, agad na siniguro ni Tolentino ang kahandaan ng Laloma Catholic Cemetery sa boundary ng Caloocan at ng lungsod ng Maynila. Sunod ang Cemetery. Tiniyak ni Tolentino na handang-handa na mga tauhan ng MMDA sa inaasahang pagsisigip ng dalo ng trapiko sa araw ng undas. Sa Manila North, unang susubukin ng tatag ng mga bagong electric tricycle na binili ng MMDA. Tinungo rin ng MMDA ang Manila Flower Center sa Dangwa. Tataas na raw ang pamapresyo ng mga bulaklak sa mismong araw ng undas, kaya inaasahan na dadagsay nito isang araw bago ang araw ng mga patay. Sunod na tinungo ng MMDA Group ang paghahanda ng mga bus terminal sa Sampaloc, Manila. Una ang Florida Bus na may mga biyaheng Isabela, Nueva Vizcaya, Banawe, Sagada at Cagayan Valley. Ang pagbisita ay bahagi ng kampanya ng MMDA na maging maayos, ligtas at malinis ang mga terminal ng bus para sa mga pasahero. Pag-aralan natin yan. We'll make the announcement in the appropriate time. Okay, thank you, Chairman. Chairman, paano yung mga arrangement ninyo lang sa kalsada? Kasi yung iba may reblocking din ngayon eh. Yung ibang mga... Wala tayo ngayon sa Metro Manila. Wala tayo ngayon. Wala. So lifted, walang papayagan, Chairman, ng magsagawa ng road repair, etc. Merong ongoing ang DPWH sa Caloocan, Quezon City area. Ongoing. Pero hindi apektado. Wala. So over itong holiday, Wala tayong nakikita pa. Panghuling Tolentino ang terminal ng bus sa kanto ng Ligarda, ang Raymond Bus Line. May biyaheng Bicol Region mula Manila hanggang Naga, Legazpi at Sorsogon. Nakipag-ugnayan din si Tolentino sa mga opisyal ng bus company at kinumusta ang mga papaalis ng mga pasahero. So, yung Oplan Kaluluwa, ni on-site, ni off-site. Ang on-site natin, yung services sa sementeryo, paglilinis, traffic management sa loob ng sementeryo, traffic management sa labas. Yung off-site, ito na nga yung mga bus terminals. Yung entry points natin, NLEX, SLEX, kasama rin yung sa ginawa natin ng traffic management scheme. So, mas malawak ngayon yung Oplan Kaluluwa. Mananatiling kansilado ang implementasyon ng number coding sa November 1 at November 2, pero pinag-iisipan na rin ng MMDA na kansilahin ang number coding para sa mga provincial bus sa October 30 hanggang 31. Sa mga susunod na araw, tuloy pa ang inspeksyon ng MMDA sa mga bus terminal at mga inaasahang mataong lugar sa panahon ng undas. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.